Hello, Taurus. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Taurus. Kung naman po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Eh, naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring mensahe mula sa deck na ito, which is your core energy, o mensahe mula sa deck na ito, which is yung affirmation, confirmation, o narrative ng inyong core energy. Pero kung wala pa rin nakarelate, okay lang yun. Pwedeng ang next na reading ang makakarelate tayo. So subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang next na reading. Anyway, ang inyong core energy, King of Pentacles. Ikaw to. Taurus, Virgo, Capricorn. So definitely this is you. Mukhang may pagtitimpi. Pagtitimpi o hindi na magte-take ng risks ng bongga. Kung nag-take ka ng risks noong 2025, maraming lesson na natutunan dun maaari. Kaya ngayon medyo para mag-hold back o mag-step back ka na sa mga bagay na maaaring nag-assert ka ng control over in the past year or nung 2025, past months or past year. Pwede din na may kinalaman ito sa pera, hindi na magwawaldas o pwedeng ang New Year's resolution natin ay parang magtitipid o magiging konserbatibo pagdating sa pagdedesisyon. Not necessarily sa pera na magiging conservative, pero in general, desisyon sa buhay. Pwede din sa love life, hindi na masyadong mapusok o hindi na masyadong aggressive, pero kung hindi naman talaga aggressive to begin with, medyo may pagtitimpi. Parang mag-hold back eh. Oops, hindi muna ako all out. Hindi muna ako all out at least this January. Yan ang inyong core energy. Lalagay ko muna siya dito, tatabi ko muna. Hindi niyo siya makikita sa frame. I-explore natin anong ganap kay Taurus. Very much in your power. Pero very much in your power in a sense that unang lumabas na card, which is your core energy, is ikaw mismo. Yun nga lang nga, reversed siya. So, yung Taurus na kilala natin na very, very, very stable, ngayon ay medyo uh, may konting hurdles pagdating sa, let's say, financial stability o stability sa relationships. May struggles pero alam mo kung ano yung gagawin. Kumbaga, i-refine o pa-fine tuning mo lang yung frequency or yung mojo na alam mong meron ka. So, medyo parang risk averse kasi yan eh. Parang, wait lang, teka muna, para mag-iisipan muna ang mga bagay-bagay bago sumugod, hindi susugod basta-basta. Kasi kung upright yan, medyo parang affirmation lang na everything is doing well, stable financially, stable ang mga kaganapan. Three of Cups reversed. Okay. Pwedeng yung iba sa inyo may upcoming na celebration at kung dati ay parang all out ang paggastos dito, maaaring hindi ka muna, it's either hindi na matutuloy o hindi ka all out na maglalabas ng kaperahan. So, parang hindi mo ito todo ang budget na nakalaan sa celebration na ito. Pwede din naman na iba sa inyo, parang you feel so down, ewan ko, New Year's blues siguro, you feel so down at parang you don't feel like celebrating anything. You don't feel like putting yourself out there. Parang gusto mo munang magkulong sa iyong lungga, magtago. Yun nga eh, general energy mo kasi ano eh, yun, no, pagtitimpi. Pagtitimpi, kung may kaaway ka or lagi kayo nag-aaway ng partner mo, pwedeng ah, mag-iisip ka muna bago humirit. O pwedeng kung dati ikaw ay palaban at parang pinaglalaban mo kung ano yung tingin mong tama. Ngayon, parang mag-hold back ka na magdadalawang isip ka muna bago ilaban yun. Pero yung Three of Cups, oy, Taurus. Siguro, pwede din na yung iba sa inyo kung very overgiving kayo this past year. Parang, ako naman, sasabihin mo sa sarili mo, ako naman, kung kayo ang dahilan ng parang fruitful na relationship, parang kayo yung nagdadala,
ah, hindi ka na masyadong magte-take ng action. Parang mag susubukan mo na mag-tame down or ikaw muna yung sa receiving end. Ang Ten of Cups, this could be dissatisfaction. Yung puso mo parang kulang na lang sabihin mo hindi ka masaya, hindi ka in the right place, parang maraming sayang, nasayangan ka, maraming risks na ginawa ng 2025 na parang sayang. Parang kung ganito sana yung ginawa ko, maaaring na nagse-celebrate ako ngayon, which is upright, or maaaring happy ang lahat, perfect ang lahat. May rainbow doon, maaaring ikaw ay nasa LGBT, QIA++, o ikaw ay queer, you are in a same-sex partnership, pwedeng ganun. Reverse mo nakuha ang Ten of Cups, so parang there's something wrong sa iyong love situation. May parang something is not quite right sa ano ni Taurus. Yung puso niya, I don't know, parang restricted o uy, restricted. Pero, gayon pa man, kahit pa may restriction o parang part of you hindi natutuwa sa mga nangyayari so far or nangyayari towards the end of the year, you have here the Sun card, the most positive card in the tarot. Pwedeng unicorn yan, something that is, unicorn to pala, something that is parang akala mo hindi mangyayari, hindi mo ma-manifest, hindi mag exist it will bound, it is bound to happen. So, 'di ba parang rare sighting ang unicorn, parang imposible na makita siya, imposible na mangyari. Pero with that sun card there is a silver lining. Kumbaga, merong positibo na naghihintay sa'yo at the end of that dark tunnel if you are in a dark tunnel man. Kasi, um, Ten of Cups sana with the Sun combined, perfect na siya. Pero you have the Ten of Cups here reverse. So, maaring may disharmony o hindi pagkakasunduan if you are in a relationship na may kinalaman sa pera. Pero essentially, kung hindi man may kinalaman sa pera, ikaw ay parang gusto mo munang mag-ano, parang hinay-hinay lang. Hindi mo feel mag-celebrate. Pero yung sun card dyan na magiging gitnang-gitna ng reading mo, it's an affirmation na something positive is bound to happen. And there's a balance here. Nice. Sun and then temperance. Pwedeng yun nga, yung efforts mo to temper, to self-control. Self-control. Yung effort mo na kontrolin ang sarili mo sa impulsive buy or sa impulsive decisions, magbe-benefit siya sa'yo in the long run in a sense na it will work in your favor. Marami man ang hindi naging kaiga-igaya na nangyari, at least towards the end of 2025 o pwedeng mangyayari pa lang this January or moving to 2026. Maganda ang kahihinatnan kasi yung desisyon mo na magpadahan-dahan lang, um, magiging positibo ang outcome nun. Yung iba sa inyo, kung merong addiction, doesn't necessarily mean drug addiction, pero pwede din. Um, Work addiction, pwede. Gambling, pwede. Mukhang magkakaroon ng, kumbaga, lunas doon sa addiction na yon starting this January. Pwedeng yung iba sa inyo magsisik ng therapy. Pwedeng yung iba sa inyo, didelete na yung app ng gambling whatever, online casino o kung ano man yan, e-games. And you will find, karamihan sa inyo, I feel like, um, yung paghanap ng balanse sa buhay niya. Kasi kung dati all out kayong magbigay sa ibang tao, all out kayong magbigay ng atensyon, oras, enerhiya, let's say sa mga pagkakamali ng partner nyo, ng mga colleagues nyo, sa trabaho, o yung bigay nyo ng attention sa trabaho, this January mukhang magsisimula na hindi na masyadong mag-focus sa isang aspeto lang ng buhay like trabaho.
At ang maganda dun, Eight of Cups, this is parang recognition of something that no longer serves you. Pag hindi na tingnan mo yan, oh, ang daming umiiyak, oh. Something is, feels like a burden, o something is parang pabigat na sa buhay, and marirealize mo yon, and mapapaisip ka, aalis na ba ako? Lalayo na ba ako? Ipitigil ko na ba ito? Panahon na ba para iwaksi yun sa buhay ko? May realization at may acknowledgement na there is some sense of parang dissatisfaction. O halimbawa man yung addiction, parang marirealize mo na hindi na ako happy na gano'n na lang lagi ang ginagawa ko, yun na yung routine ko, yun na yung habit ko. So, yung unhappiness na yun, mapapaisip ka na parang siguro it's time na um, layasan ko na yun. Yung iba sa inyo, maaaring mag-aaral, ida-divert ang attention sa ibang bagay, at tingnan mo, may crab doon na dala niya yung flower, and may coin doon sa flower. It's a period of parang movement. It's a period, parang solstice kasi ang Page of Pentacles. Solstice and parang start of a hard phase of perseverance. Halimbawa, yung iba sa inyo pwedeng matatanggap, may bagong trabaho na ma-offer, hindi kayo magpapakabibo, pero you will do your job na itayo ang bandera ng sarili at gawin ng mabuti ang inyong trabaho. I-effortan ng isang bagay. Pwedeng mag-aaral, pag-aaralan ng mabuti ang isang bagay. Pwede din yung iba sa inyo ay may ma-achieve na, halimbawa, matagal nyo nang binabalak na mag ano 'to, training, mag-seminar. This January parang lalakas na yung loob niyo na finally mag-enroll na, o kahit short course lang, o finally, pag-aralang mabuti kung paano makakapagsimula nun. Merong tao sa paligid niyo na nagko-cause ng unhappiness na ito. Puwedeng yun yung partner niyo, siya ay Aries, Libra, or Gemini. Not necessarily those signs, pero most likely, yung iba sa inyo siguro, yun yung kadil. Um, ang energy ng taong ito ay very, parang matabilang dila. Very brutally honest. Sobrang taray, prangka. Very detached sila, wala silang pakialam sa'yo. At I'm not really sure kung ang nararamdaman mo ay hindi ka natutuwa sa gano'n, kung nalulungkot ka, or sila ang totally cause ng iyong unhappiness. Pero may chance na sila. Kasi clarification siya ng Ten of Cups in reverse, na hindi gano'n, hindi mabigat sa puso, mabigat sa pakiramdam ang pakikitungo ng tao na ito sa iyo. Puwedeng ate 'to ng jowa mo, puwedeng colleague mo, puwedeng mother-in-law mo, at hindi siya nakatutulong sa parang joy or happiness na tina-try mong i-build sa family mo, or yung halimbawa may bini-build kang relationship 'no, or nasa relasyon ka, may tao sa paligid mo, puwede kasing karelasyon mo din talaga, na siya ang large contributor dun sa unhappiness na nararanasan mo. Curious ako ano ang lalabas kay Sun, which is the most positive card here. Uy, nice. The Chariot, ang siyang clarification ng the Sun card. Tingnan mo, dalawa pa silang horse. Movement, mabilis na luck, mabilis na kaswerte, mabilis na pagdating ng swerte, mabilis na pagtakbo ng manifestation journey mo, um, success. Pero malaking part nun nung success na yun, it's not about destiny. Mukhang malaking part nun is yung willpower mo to make changes. Yung willpower mo na effortan. Yung willpower mo na trabahuhin at gawan ng paraan para mag-improve, para umalis kung hindi na
kung may recognition na hindi bagay sa'yo yung relasyon or connection na meron ka. Sobrang ganda ng ano na 'to, may hurdles, may mga tao na mapanakit, maaari kasing mapanakit magsalita. Merong mga celebration na I don't know, hindi ka kasama, ayaw mong sumama, hindi ka masaya, hindi mo feel, hindi mo vibe yung mga tao. At merong mga pagkakataon na mapapaisip ka na nasa tamang relasyon ba ako? Lahat yun, parang yun nga ang core energy mo, King of Pentacles. Ikaw yan. Magtitimpi para mag-hold back ka. Hindi mo papatulan yung mga tao na maaaring makasakit sa'yo. Pero at the same time, ah, hindi mo yun hahayaan din na magpaapekto sa'yo. Kasi ang mangganda nun, ang chariot, willpower to eh. Parang may drive ka, may ambition to move forward. Maaaring marami ang parang opposing views na fini-feed sa'yo ng mga tao. Halimbawa, friends mo sabihin na umalis ka na diyan, pero parents mo sasabihin sa'yo na magstay ka lang diyan. Kahit pa maraming opposing views, alam mo kung ano yung tatahakin mong path. Ikaw yung driver. May acknowledgement na ikaw yung driver ng sarili mong buhay at alam mo kung paano e-effortan o tatrabahuhin. Masipag si Taurus eh. Alam mo kung paano tatrabahuhin yung bagay na alam mong makabubuti para sa'yo. At ang maganda dun, may pangako si universe na positive, positibo na pananaw, change in mindset, pwedeng gano'n, o positibo na pangyayari after the hardships that you've been through. Pero yun lang nga, medyo malakas ang impluwensya ng taong ito. Yung sinabi ko kanina, Libra, Gemini, Aquarius, but not necessarily those signs. Example lang, meron yung iba sa inyo talagang yun yung signs, pero hindi ko sinasabi na um, yun dapat yung sign na ka-deal mo. Pero itong air sign na to, medyo maano siya, maraming sinasabi. Hindi dapat ganyan, ganito dapat. And masyado silang logical na nakalimutan na nilang i-consider yung nararamdaman mo o nararamdaman ng mga tao na kausap nila in general. Very, minsan nakakasakit ang mga sinasabi nila. Pero ang maganda nga dun eh, malakas ang kumpiyansa sa sarili, malakas ang drive mo. Okay, mukhang yung iba sa inyo ay aalis na. If this is a relationship na hindi na, parang pakiramdam mo kailangan ko nang umalis, should I stay or should I go yan eh. Yung iba sa inyo, pipiliin na umalis na. Kasi hindi na, Two of Cups in reverse, tas Ten of Cups pa. There is this harmony, parang union na broken, parang hindi na ako happy, period. Hindi na ako happy. I don't feel like celebrating. Very, very, parang Shera de Juan to ah. Ayaw nang, ayaw nang ituloy ang kasal. Well, hindi niya naman sinabi na ayaw niya ituloy, pero her actions speak louder. So, parang kung merong celebration, may kasal kayo or parang engage, yung iba sa inyo or karamihan sa inyo, hindi na willing magpatuloy. Hindi na okay sa kanya na magpatuloy. Kasi ayaw mo mang aminin, hindi ka na masaya. So, there. Something is just not quite right. So, isa din yun sa energy ng pag-hold back. Parang, wait lang, hindi ako 'wag muna sa ngayon, gusto ko muna mapag-isa, puwedeng gano'n. Gusto ko munang manahimik, meron akong ibang gustong gawin o puwede din naman na tatanggi ka muna, leave me alone, aalis ako, magpapaka-layo-layo muna ako at meron kang ibang ipu-pursue, hindi mo lang sinasabi, puwedeng gano'n. So, merong mga bagay na will not go as planned, pero yung decision na yun to not pursue what you initially intended to pursue will bring about some parang mababalance lang ang lahat. Mapapanumbalik kung ano man yung hindi balanse dati. Example nun ay, halimbawa,
ikaw yung overgiving sa relationship niyo dahil aalis ka na, example lang 'to, mare-realize nung partner mo na, ayaw niyang mawala ka and so mare-restore yung balance in a way that mare-realize nung partner mo kung ano yung nawala sa kanya, which is ikaw. And parang magsha-shift ng perspective na parang sana pala inayos niya yung buhay niya para nakakatulong siya sa'yo, hindi lang ikaw yung give ng give at siya din naman ay may ambag kumbaga sa relationship. Very, very perfect na lumabas sa'yo ng card, unconditional self-acceptance. Pwede kasi na yung ipupursue mo na bagay ay may kinalaman sa self-healing mo, sa self-love journey mo, kasi medyo wala siya dito ngayon. Ten of Cups, this is yung parang elated and very happy yung heart mo. Kilig na kilig, happy, joy, punong-puno ng pagmamahal. Pero meron kang ipupursue na iba. I mean, ang crab, kumakain ba ng flower ang crab? At ginagawa ba yan ng crab? Something impossible or unfamiliar is something na sisimulan mong gawin. So, very, parang imposible tong eksena na to, di ba? Yung crab na may hawak na flower. Alam mo yun, may mga bagay ka na hindi ka familiar or hindi mo usual ginagawa, pero itatry mo siyang iraos. Itayo nga yung bandera, iraos, o itatry mo siyang gawin paunti-unti. So, unconditional self-acceptance, the Raven is telling you na when the love when love is no longer served at the table, then it's time to leave that table. Ito yan, no? Eight of Cups. It's time to leave that table. Yun ang message sa'yo ng universe. At iiwan ko na yun doon dahil baka kung saan pa mapadpad. So, salamat sa pagbisita, Taurus. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye!